So let's call him in, Mr. Junji Gumirad. Hello! Ready ka na ba? Ito, Nakabahan ako. How do you define love? If nagmamahal ka, cheesy. If nagmamahal ka, it's always about giving. It's not about expecting something in return. one secret na hindi mo talaga sinishare. Are you the kind of person na it's hard for you to say no? Wait lang. Iniisip ko, mali ba itong nararamdaman ko? Na minsan, I resent them. Na parang, bakit ako lahat? So, lagi ka bang kumakain sa sa sex? Saan? Saan yun? Sinangag Express! I'm a big fan kasi ng anime. Reader talaga ako. Okay. And ang big crush ko talaga si Eiichiro Oda. I'd like to focus on solving bigger problems. Correct. Rather than solving yung mga maliliit na problema lang. Remember passing around slam books when you're in high school? Those questions about your crush, your dreams, your friends, and even your first love. We thought they were just for fun. But what if those questions actually held the secrets to success? Welcome to Slam Book Millionaire! Welcome to Slam Book Millionaire! Season 2, Episode 2! Yeah. May nakalimutan tayo. I know. With Joanna. And Jeff. Ayan, naihabol po. Alright. Once again, welcome dear viewers to the second episode of Slam Book Millionaire. And as promised, we are going to give you one of the most amazing guests in the e-com, okay, and also in the digital marketing space. He's actually a coach. Yes. Yan. Pero before namin siya tawagin, of course, we want to thank you once again for tuning in and thank you for giving us your participation active listeners and viewers natin sila, Jeff. Kasi yung last Yes. episode natin, we received lots of wonderful comments and feedback at maganda din, of course, yung viewership natin. Maraming And they salamat. want part 2. Yes. Lagi naman. Lagi Sa lahat naman. ng guests namin, they want part 2. Yes, for sure. After this episode, hihingi na naman po kayo ng part 2 from us. But of course, as promised, lagi naman po namin sinasabi sa inyo, our guests would give you so much insights, wisdom, especially right now if you are venturing into business. Kasi Yes. girl, yung guest natin, he's actually a formidable force. Wow. Wow. He's a pillar. Napakabata pa. And yet, grabe yung ano niya. Grabe yung, what do you call that? He already set a good foundation for himself and for his company. Grabe yung pag-scale niya. And at the same time, he has already helped so many entrepreneurs. Yes, and marami kayong mai-inspire sa story niya. Imagine, nowadays, wala ka ng excuse to become successful. Exactly. Kahit recession, pandemic man yan. True. Kasi ang daming access. You have all the Yes. tools and access sa internet for you to grow as a person and also professionally and also in your business. So, pakinggan niyo tong story ng Yes. next guest natin. He's one of the most generous persons that I know in social media. Kasi I'm a follower of him. Yes. So binabasa ko yung mga contents niya. Grabe to mang real talk, guys. As in, alam mo yan, ito yung mga slap of truths na as an entrepreneur, as a That coach. we need to hear As a talaga. leader, kailangan mo talaga siyang malaman. At saka kasi, he always share it from his own perspective, from his own experiences. Kumbaga, yung mga lessons na tutunan niya along the way, yun yung sinishare niya. Kaya ang sarap matuto from this person. And you can never question that kasi story niya yun eh. Exactly. And yung story niya kasi talaga gave him so much results for himself and for his business that he was able to scale his business globally, ha? Yes. Hindi lang dito sa Pilipinas kilala yung brand niya. And- even abroad. And he started, tama ba, if I'm not mistaken, pandemic. Pandemic. Diba? Yes. So malalaman po natin more of his story. And we met him, nakasama natin siya Yes. sa Siargao. Kasama po namin siya sa Elite Mastermind. So ganung level po. Yung medyo nakakabunggo ang ano may tawag doon? Rubbing elbows Rubbing namin ni elbows. Jeff. We're so fortunate to actually meet him kasi twice na po namin siyang nakilala. Twice na rin po namin siyang na-meet as a resource And speaker. he's very down to earth. Super. Sobrang down to earth. At napaka-baby face. Yes. Product of the product. So later on, malalaman ninyo kung ano yung product niya. But I'm sure. Kailangan na kailangan natin yun, girl. Yes. You're so excited to meet him, we're sure. So let's call him in. Yes. All right. Welcome to Slam Book Millionaire, Mr. Junji Gumirad. Hello!
Hindi ko alam yung sasabihin kasi parang ako mo yung nasa description eh. Yes, ikaw na ikaw. Formidable. Ano pa nga yun? Down to Formidable earth. force. Parang ako eh. Parang hindi ba ikaw? Oh, ikaw yan, ikaw yan. That's the way we look at you and that's the way we see Oh, you. thank you. Honestly, you're one of those persons na even when I met you kasi the first time we met face-to-face, sa Subic, when you got invited as a KNC. resource speaker kay KNC Yes, ni Don KNC. Soriano. So you were the speaker on that and you were talking about growing your Yes. team and scaling globally. And then Yes. I was the one who was asking a lot of questions in terms of how you were able to build and groom your own team. Yan. And then we met you once again sa Siargao naman. Yes, This during time, the you talk about naman Mastermind. digital marketing sa Mastermind. And every time that you talk, sobrang nakikinig talaga ako sa'yo. Kasi isa ka dun sa mga tao na parang sa feeling ko, sa personal opinion ko lang, I'm gonna learn a lot from you. Kasi ang dami mo rin talaga namang pinagdaanan. Yes. Talagang- Actually, di ba, you invited me dito sa sa podcast. Sabi ko, hindi pa ako pwede. Ang totoong bala ko talaga, hindi ako pupunta talaga. Oh. Parang i-reject ko to si Grabe ka! And then, Pero, pero nag-follow up ka, parang sobrang busy, sige na nga, go na. And the reason kung bakit hindi talaga ako nagpapa-invite sa mga interview, podcast, kasi unang-una, nahiya ako. And pangalawa, ewan ko, meron din ba kayong ganitong experience na parang feeling ninyo, when you are in a group, parang yung mga tao, they're expected you na may sasabihin kang wisdom, may sasabihin kang quotable quotes. Yes. And minsan, nahiya akong magpakita kasi parang hindi naman talaga ako ganun in real life. Na parang, Junji, may gusto ka bang sabihin? Tapos sitingin sila lahat sa'yo. Na ako ganito. Nag-aabang. Wala akong sabing maganda. Kaya dito medyo pressured ako kasi parang ganito pala yung setup dito. Kasi ako may podcast din ako pero parang kwentuhan lang, kwentuhang tambay, kwentuhang Ganon din dito, inuman. wag ka mag-alala. Tambay lang din naman to, pero nasa BGC. Pwede ba yun? Ganong level. O parang New York. Natakot ako kasi yung mga alam mo yung mga pinapanood kong podcast, alam mo yung mga intro nila, yung parang may controversial, tapos grabe yung sound effect. Okay. Parang hindi ako pang ganyang ang ganyang podcast. Don't worry. Parang pang small talk lang ako, gano'n. Yeah, i-small talk lang natin, isi-simplify lang natin. Tayo-tayo lahat ng mga lang to, walang questions. nakakanood nito. Huwag mo isipin na Huwag mo isipin ipapalabas na maraming natin. tao. Okay. Sige, sa simplihan na kagad natin, of course, na-mention na namin who you are, ano yung mga ginagawa mo, and I'm sure your followers know a lot about you already in terms of your entrepreneurial journey. So what we want to provide to your followers right now is the other side of Junji. Especially when you are starting up sa Slam Book life story mo. You're familiar with Slam Book, diba? Oo naman, elementary pa lang ako. Naririnig ko na yung slam book eh. Nakakatuwa naman na ibig sabihin, umabot pa rin sa panahon nila, Jeff, na may Slam Book. Parang gusto tuloy malaman sino yung nilagay niya Pero sa grade Who's Your Crush. grade 2 yun ha, grade 2 and grade 3 yun. Wow, talaga? Grade Anong 2, grade year 3? yun? Siguro mga 2000, mga year pa pala. 2000. Ako kasi high school ako when I first encountered answering Slam Book. Akala ko 90s elementary lang. pala. Akala ko 90s ang slam book. And parang usually, di ba parang 2000s? pinapaslam book mo yung mga crush mo, Yes. mga friends mo. Pero para hindi halata, dapat Oo. lahat. Oo. Hindi, dapat Ay, lahat ganun sila. bang strategy? Oo, para hindi Oo, halata. strategy yun na kunwari may crush ka talaga. Gusto mo lang malaman kung crush ka ba niya or may iba siyang crush, ganyan. So, papasagutin mo siya. Pero the whole class, sasagot Yeah. din para hindi, Oh. mga hack yun na ginagawa So, chill usapan nga lang. Oo. Oh, yes. Ang iba naman, bago mag-graduate, para meron kang souvenir memories sa kanya. Yes, yan. So umpisahan natin, no? Sa malupit na tanong. Let's lighten it up muna. Light mo na, light. Sige, Oo. level 1. How do you define love? Level 1. Level 1. How do you define? Ano yung mga sinusulat mo nung panahon na yun? Parang what Di is ba? love? What is Yes. love? Oo. Nung panahon na yun, kasi very mababaw eh, parang love is like a rosary. Yun, pareho which is tayo. full of mystery. Pinakamadali yun eh. Kasi Yes. minsan, pag nagsasagot ako, ay, hindi yung sinasagot ng mga classmates ko. Tinitingnan mo rin Oh, yung kahit notes hindi ko siya nila, no? naiintindihan talaga. Oo. Parang okay to sounds good Yes. Pero right now, that you are in this stage of your life, nagkaroon ka na ba ng sariling meaning for that definition? What is love? What is love? Yeah, what is love? Or either you created your own definition or following yung love is like a rosary full of mystery. Nagkaroon ka ba ng sariling parang awakening or awareness? What does it really mean? Na bakit siya like a rosary?
kasi before, hindi ko talaga naintindihan kung bakit, kung bakit siya ganun. But now na, okay, syempre ang dami nating pinagdaanan sa buhay, ang dami na nating heartbreak, hindi lang sa personal, hindi lang sa relationship talaga, sa business din. For me, love is about giving. Para sa akin, if nagmamahal ka, okay, cheesy. Bigla akong napaganon. Ako ba to? Nararamdaman ko yung pagka-cringe. If nagmamahal ka, it's always about giving. It's not about expecting something in return. Yun, ang lalim naman talaga. Okay ba yun, guys? Okay, panalo ba? Wisdom. Para sa Meron ka na na-share na wisdom. Pero yun, babalik na naman tayo sa napag-usapan natin sa last episode, yung unmessable. Kasi we have this program called Unmessable. And one of the key principles na naituro sa amin doon, yung 100/0. Meaning, when you are in a relationship, whether it's platonic or romantic, zero expectation from the other person, 100 all out ikaw. Kasi at the end of the day, you have full control eh. So Yeah. wala kang control kung paano mag-act or paano mag-reciprocate yung ibang tao. You can only control your own emotions and your own self. So maganda yung sinabi mo doon sa giving na yun. Yeah. Ako may next ako tanong. Ano? Ano yung... Ready ka na ba? Ito, Kinakabahan ako. ano yung one thing na one secret na hindi mo talaga sinishare? Ano yung Secret nga eh. Hindi pa alam ng mga tao na one thing na, for example, may friend kami na pag natutulog siya, lagi siyang may favorite na unan. Oo. Ikaw may Ayun ganun ka naman, ba? Secret na, hindi naman i-incriminate natin Yes. yung sarili mo. Secret na parang para sa'yo, something that you cannot live by. Yun, katulad ng Yes. example niya. This is Don, no? Yung Yes, friend and then we natin. also have a friend na hindi siya nakakatulog pag walang kulambo. Kulambo. Ganon. Ako hindi ako nakakatulog pag walang unan na nakapalibid sa paligid ko. So I have four. 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 One, two, tas may malaki akong una na ganyan. Yun, hirap ako matulog pag walang apat na una. Ay, mga ganyan kasimpleng sige. Ganyan Yes, kasimple. ganun simpleng sikat Sabihin lang. sana akong, Ay, okay. okay. Pwede Hindi din, yung na pinakaseryoso. Kami yung bagong Marites, self-designated Marites of the Philippines, ganyan. Ano Siguro yun? if meron akong secret, kasi I think more of sa family side siguro. Kasi parang akala ng ibang tao, kasi sinabi ko kanina, love is about giving. Pero minsan na maabot din ako sa point na parang iniisip ko din, especially sa family, am I giving so much ba? Should I set boundaries? Kasi hindi ko ito sinasabi sa sa social media. Yes. And una, syempre, ayoko masaktan yung parents ko, ganyan. And ako sa sarili ko, hindi ko alam, tama ba to or mali? And minsan ang hirap din mag-share na parang, ano ba yung boundaries that we should be giving sa family natin in terms of supporting them? Kasi ngayon, hindi naman ako breadwinner. Hindi naman ako nagpo-provide talaga sa kanila. But Yes. I am Helping them. I am helping them, especially parents ko, Yeah. mga Sister mo, kapatid no? ko. Oo. Bunso kasi ako. Mm. So, syempre ako, as pagtanaw din ng utang na loob sa kanila, they help me na makapag-aral, makapag-graduate Yes, ng of ganyan. And ano course, of kasi yun, ingrained talaga sa atin. Filipino yun, as culture Filipino. na Yeah. And pagbigay. ang ano kasi minsan, iniisip ko, mali ba tong nararamdaman ko? Na minsan, I resent them. Na parang, bakit ako lahat? Okay. Parang pag magkasakit si nanay or may kailanganin si papa, parang automatic. Matic na kagad, Automatic yeah. ako. Bangko? Ikaw yung bangko. Ayokong i-define kasi na ganun kasi Pero I are don't you want the one them. ba, among sa mga siblings, ikaw ba yung pinaka-stable or pinaka-maganda yung income? Currently Kaya ngayon, ganun. kasi the reason kasi kung bakit ko talaga ginawa yung kumpanya ko, it is because of my brothers and sister. It's for them. Oh, kasi before ako pumasok sa business, freelancer ako eh. Yeah. And at that time, okay ako. Kasi kumikita ako ng malaki. Asan malaki? I have an agency. Yeah. I have multiple clients, ganyan. And when the company is presented to me, yung ganitong idea, ang una ko talagang naisip noon is gusto kong kuhain yung mga kapatid ko. Kasi like yung isa kong brother, OFW siya, pag uwi niya sa Pilipinas, nag-bagger siya sa supermarket. Supermarket. Kasi Pero ano trabaho niya abroad? Ano kasi siya, alam mo yung sa mga kiosk, ganyan. Yeah. So, ang sweldo nila mga 30K. Yes. Sa mga Abu Dhabi. Tapos Oo. pagbalik nila dito, ang liit ng ipon niya 100,000. Pagbalik dito, nag-try siyang magano. Tapos ang konti rin naman ng income niya. Tapos nasakto di ba, nag-pandemic. Yes.
ang naging problema ko noon, yung kapatid ko talaga, kasi nasa Bulacan kasi kami. So, kailangan pa niya mag-travel from Bulacan to BGC. Para Every makarating sa day. work niya everyday. Yung Yes. sister ko. Yeah. Tapos yung dalawa kong kapatid, natanggal sila sa work. Mm. Kaya pinush ko talaga yung company. Na, yung company ko Sila ngayon. yung motivation mo. Sila talaga yung reason kung bakit may juju. Okay, Yeah. okay. Kasi parang kung ako lang, hindi ko siya saseryosohin eh. Okay. Parang, Kasi kung parang ikaw, okay ka na eh. Steady ka na, stable ka na. parang I wanted to have something my own. Mhm. Pero hindi siya yung parang magpapanik ako kasi wala akong business. Yes. But I created it for them kasi kailangan nila ng extra income. Yes. And kailangan nila ng stable income. Mhm. Parang moving forward, nung medyo lumaki-laki si company ko, ay somehow parang iniisip ko, hanggang saan yung boundary ko Oo. So even for them. until now, wala pa rin yung boundary. Hindi ka pa rin nakapag-set ng boundaries Have you sa talked to family them? mo. Have you talked to them? Actually, hindi kasi ako ganun Open. ka-close sa kanila. Hindi rin ako ganun kabukal. Mm. And ako, tinatry ko siyang I-process? hindi, kine-check ko siya sa sarili ko eh. Parang, gusto ko kasi silang turuan din. Yes. Na hindi lagi dapat nakaasa, hindi dapat laging, kailangan ng income, pagkala nanay, kala papa, hindi laging ako. Yeah. Kasi 'di ba sabi nga nila, you give them fish and they'll be dependent on you. Teach Yes, them how how to to fish fish. and they will be independent and they would learn how to stand up on their own. So I believe as a fisherman, you already did what you have to do. You once give them the fish, but you also, 'di ba, teach them how to fish. So I think baka yun na nga lang yung kailangan mo talagang gawin. It's gonna take a lot of courage for you to actually do that, but boundaries is everything. Yes. Especially Yes. na ngayon na nararamdaman mo na siya. Yes. Mas maganda talaga kung makakausap, masasabihan mo sila kasi otherwise it's gonna creep in every time. Tingin ko naman, they are aware. Aware naman sila doon na, hindi ako dapat lagi ang magpo-provide, lagi ang magbibigay. Yes. Minsan kasi ang mali ko rin sa sarili ko. I'm not sure if mali siya ha. I'm just happy doing Giving. it eh. Mhm. Pero at the same time, ayaw ko lang talaga silang masanay. Yes. Meron kami sa MMI, sa Millionaire Mind Intensive, one of the key principles na tinuturo dun sa program namin na yun is that I am an excellent receiver and I'm a generous giver and an excellent receiver at the same time. So there should always be a balance kasi darating din talaga yung time. If you keep on giving and giving, madadry out ka and then eventually, dun papasok yung resentment, yung feeling na, yun na nga, yung magkakaroon ka ng feeling na, bakit lagi na lang ako? Kasi Yeah. parang ikaw na lang yung laging nagbibigay. And I think sa this is not something that is so unique on you. Unique kasi family mo siya, you have your own dynamics with them, but a lot of Filipino families are actually experiencing, True. me, myself, dinanas ko, aware si Jav dyan, I was 18 when I started working, and it took me a very long time hanggang even until no, nagsusuporta pa rin ako sa family ko. But then eventually, dumating dun ako sa time na I have to make them stop depending on me. Otherwise kasi tatanda na lang talaga sila na lahat na lang nakaasa sa akin. Yes. I think you have to speak your truth as well. Yeah. Parang, are you the kind of person na it's hard for you to say no? Yes. Wait lang. Bigla nagka-process. Process Thank natin, you so oh. much, ha. Thank you. Oo. This is your first time to talk about this? Actually, nasi-share ko naman siya sa friends ko. Okay. Ganyan. Pero, first time mo siyang sabihin out loud in a setup like this. Okay, so sa family po ni Junji, na I'm sure mapapanood ko ninyo Aware to. naman sila. Aware naman Yes. sila with how I feel. Maybe And- this is the ito yung reason, Junji, sabi nga nila, everything happens for a reason and the reason is there always to serve you. Sabi mo, when I first message you, ayoko nga, di ba? Pero eventually, May resistance. Oh, may resistance. But eventually, you're here. And I think, baka this is the way of the universe to support you, to Yeah. finally be able to open it up sa family mo, na magkaroon ka ng avenue, na para okay, nasimulan mo na, nabanggit mo na rin naman, sige, let's talk about it na. Who knows? Pag-uwi ng bahay, merong open forum, Oo, maganda, no? tara dinner May GC tayo. na mamaya eh. No? Meron tayong dinner. Speaking of dinner, so when you are in a
family setting, so to lighten it up lang. But of course, hello po sa family ni Junji. I hope po kung nakikinig man po kayo, you won't take it against the show and to Junji. Maintindihan po ninyo kasi nanggagaling. But of course, we are supporting you and we will be praying for Yeah, and you. they will understand. Yes. I'm sure naman. Yes. Kasi parang looking at you, you're the kind of person naman na mukhang you came from a family naman na nandoon yung parang proper upbringing. So I think naman, pag-usapan nyo yan. And on top of that, he's always been there for Yes, them. Na oo. willing to help them, diba? So, at Yun least lang. ngayon naririnig nila, ano ba talaga yung totoong nararamdaman ni Junji? Yes. Maybe it's time na, okay, at least nagsalita ka. I'm Narinig sure nila. alam mo, feeling ko, Junji, maraming makaka-relate sa'yo ng mga breadwinners. Especially in the Philippines. Yes. Sa Filipino Kasi culture, it has it's always common. been an issue of, kasi sabi mo nga, hindi ka naman, kumbaga, you're not really the breadwinner of the family, and yet, ikaw talaga yung naging sandalan nila. So, sa mga breadwinners po natin dyan, if you're feeling heavy na, and you're feeling tired from all the responsibilities na hindi mo Yeah. naman hiningi, whether you asked for it, you liked it, or you took it upon yourself na lang. But then eventually, darating din talaga yung araw na you're gonna feel tired. I want to tell you that is normal. Wala pong masama kung maramdaman mo na parang bakit nagkakaroon ako ng resentment, bakit nararamdaman ko na parang ang bigat-bigat na, wala na bang katapusan to? I'm telling you that is normal. Yes. And maybe kaya mo yan nararamdaman because it is your inner self telling you na, hey, maybe this is something that we have to assess now. Hanggang kailan natin hahayaan yung ganitong sitwasyon, ganitong dynamics sa family natin. It is your inner self, higher self telling you na confront na natin to. Do not prolong it anymore. Kasi ikaw lang din yung magsasuffer mentally and emotionally as well. Yes. Ay, thank you for sharing, Juji. We appreciate Baka that mag-resign so yung much. ate ko sa... ate ko kasi yung manager ko ngayon sa, Okay. sa company. Okay. Sige. Di, pero gets naman niya yun. Tayo, wag kang ano ha. Ate, let us Tayo, wag Ate, we love naman. you. Tayo, wag naman. Ayan. Sige. Ayan. So, kung kunwari, Junji, magkakaroon na kayo nitong conversation na to. Parang Tito Boy, ano ba Okay yan? lang, Tito Boy. May The hirap. bus! Hindi, pero ang tanong po, ilalighten up lang ulit natin. What is that one food in your family na kapag pinagsasalu-saluhan ninyo, sobrang saya nyo lang, whether it's a simple food or maybe it's a steak, ano yung pagkain na yun na very remarkable para sa'yo or para sa inyo sa family mo? Sa akin kasi sinangag eh. Sinangag? Marami kasi ako memory sa sinangag. Sinangag ng mama mo. Oo. Okay. Kasi kasi like looking back, no? Parang yung memory ko lang talaga nung during elementaries in high school ako is yung moment na naghihintay ako na mapainit ni nanay yung takore. Okay. Kasi kailangan lagyan ng mainit na tubig yung water para hindi ako maligo Yes, sa ng umaga. Oo. malamig. Okay. So, yun yung pinaka-core memories ko. And after nun, kasi minsan sabay-sabay kami ng kapatid ko magpasok eh. Oo. So, ayun yung parang only time na magkakasama kami. Kumakain kami ng sinangag. And, favorite ko talaga nun yung tuyo, yung itlog, yung pulang. Perfect combination. Yung pulang itlog. Yes. Ngayon, Sinangag, ano na siya tuyo. ngayon, parang, alam mo, parang considered luxury na nga ngayon yung mga may sinangag ka sa umaga, tsaka may tuyo. Kasi not everybody has a chance to actually cook. Yes, everyone is busy. At saka Gusto mahirap na instant. magtuyo ngayon, lalo na pag nasa like condo ka, di ba? Oo. Kasi sobrang amoy na amoy sa hallway. At saka mahirap magsangag kasi extra effort talaga siya. Unlike kapag may rice cooker ka lang, okay ka na eh. Antayin mo na lang kumulo, matuyuan ito. Pero yung sinangag kasi talaga i-effortan mo yan. Ay, eh. talaga? masarap yung Na-effortan ano. ba ang sinangag? Oo. Di ba Kasi lumang ano kanin yan lang siya? Yung kaning lamig Ay, yan siya. oo. Aanihin mo yan. What do you call that? Yung... Basta tatanggalin mo siya Hindi, sa ano. hindi. Yung dudurugin mo muna siya para maghiwa-hiwala yung mga kanin sa pagkakadikit. Butil ng So, kanin. tutubigan mo yan, imamash mo yan, and then magpapainit ka ng kawali, mantika, bawang, tapos ilalagay mo yung kanin. And then continuous stirring yun. Hindi siya po pwedeng basta mo lang ilalagay, maluluto na siya evenly. Hindi. Kailangan mo talaga siyang effort. May masterclass. May masterclass sa sinangag. Kasi mahilig Saka ako ano, magsinangag. Minsan masarap yung paminsan-minsan mo lang nakakain. Namimiss mo siya. Yes. Kasi sa araw-araw mo siya, di ba? So, tuyo. Minsan mo nakakain. So, nakakatuwa. It reminds you of your childhood. Yes. Nakakatuwa. Yung napakasimple. Parang sa simpleng sinangag, pag nakain mo siya, kung saan-saan ka na dadalhin ng memory, no? Maalala mo na So, lagi ka bang kumakain sa sa sex?
Saan? Sa? Saan yun? Sinangag Express! Kayo talaga! Hindi nyo alam yun eh! May ganun ba? Hindi ko yun alam. Meron! Sa Makati! Saglit, blip, blip. Hindi blip-blip yun talaga yung Paano ka ano niya. mag-i-invite ng tao Sinangag dun? Express! Sinangag Express. Yes! Yun ba yung kanyang abbreviation? Yes! Okay. Di mo nagulat kayo. Pero totoo, yun Oo. talaga yung ano nila. Kaya may recall eh. Tawang-tawa. So, nakakain ka na ba doon? Hindi pa. Ang alam ko lang Bentelog eh. Pero hindi ko naabutan yung Yung S. Bentolog, Sinangag Express. alam ko yun. Kasi sa kanto namin, Ay. may Bentolog. Pero yung Sinangag Express, pakumpletuhin ko siya. Baka mag-blip-blip tayo dito. Sinangag Express, di ko pa siya na-try. Yan. So, ano naman, Junji, yung mga, kasi syempre personal development tayo, di ba? When you were starting, is there a specific person ba sa personal development genre na sobrang naging crush mo, na Slash na- inspiration. Oh, inspiration. Kumbaga crush Ah, in a way na okay. naging inspiration mo siya na parang, Parang na-tense I wanna ka. follow this person. Natutuwa ako sa mga sinasabi niya. You look And- up to. Yeah, and because of this person, mas ginanahan ka o nagkaroon ka ng motivation to do what you are doing right now. Meron bang taong ganun sa'yo? So motivational, no? So Oo, inspirational. oo. Buti na-mention nyo kasi may jowa na yata yung Sino sabihin ba ko siya? sana eh. Saglit po, Baka sa ating makasira. mga viewers, gusto niyo po bang malaman kung sino ang crush, Crush ng isang slash Junji inspiration. Gumiran? Baka Let us know kung may asawa ka na po ba o wala pa. Lakas maka high school, no? Hahanapin ka namin. Sino siya? Like, kung meron akong crush, I think, in terms of siguro impact or shift sa akin, ang laki ng tulong niya in my healing kasi. Even before ako pumasok sa pagiging entrepreneur. Aha. I'm a big fan kasi ng anime. Okay, so Manga? yung mga manga, so big Japanese. reader talaga ako. Okay. And ang big crush ko talaga si Eiichiro Oda. So siya yung gumagawa ng One Piece. And malaki yung impact niya sa akin kasi during the time after graduation, ayun yung time na parang feeling mo lost ka. Hindi mo alam saan ka pupunta. Pagka-graduate mo nito. Pagka-graduate ko, alam mo yung nakikita mo yung mga classmate mo na sa Eberbelena na, pwede ba magsabi ng brand? Nasa malalaking company na sila. Yes, oo. Tapos Ano ako, bang kurso mo sa college? mass communication kasi ako. Okay. Oo. Tapos ako, walang tumatanggap sa akin. Kasi ang dami kong application, Okay. walang tumatanggap talaga sa akin. Umabot ako sa point na, alam mo nakahiga ka sa sala, tapos bababa yung nanay ko. Wala ka bang lakad ngayon? Parang sinasabi niyang, maghanap ka ng trabaho. Which ginagawa ko naman. Hindi niya madiretso, Yung ano? umabot din sa point na, kasi cellphone pa nun, naka 3310 pa yata ako nun. Pag may narinig mo yung tunog ng cellphone, matataranta ako. Okay. Kasi nag-expect ako ng schedule for interview. Interview. Oo. 6 months yun. Wow. Ganon ang katagal. Yes. Bago ako makahanap ng work, mahanap ko yung first job ko. And nakatulong sa akin si Eiichiro Oda. Kasi at that time, sobrang daming episode ng One Piece. As in, 600 episode. Lahat yun Grabe. na-consume mo Lahat within yun, 6 months. na-survive ko yung 6 months na yun na hindi ako na-i-stress, Oo. hindi Hindi ka ako nade-depress. napapariwara. Yes. Hanggang makahanap ako ng work. Okay. And alam niyo nangyari? Yung first job ko, Ano? I'm a brand champion. Wow. Kasi licensing company, brand champion ako ng mga brands like Pokemon, Mhm. NBA, Blizzard, One Piece. Wow! galing! Na-attract mo! Ang galing ah! Uy, kung galing at timing to ah. Yes. Oo. Parang God, but the universe is teaching you to wait, to be patient. Nung na-handle ko yung brand na yun, I know so much about the brand because Favorite mo eh. tanungin mo ako, from episode 1 hanggang episode 600, napanood ko yan. Okay. Wala Alam kang ko yan. na-miss talaga. Pero, what is it about him? Him ba siya? What is it about him that made you so inspired na kaya niyang gumawa ng ganong karami? Kasi syempre, talent Aha. talaga yun, no? Yes. Maka episode 1 to 600 ka, grabe yung ano mo. Grabe yung creativity, yung Actually, yung until now, artistic ang going talent. pa siya eh. Ha? Ah, Oh, talaga? yeah. May nadagdagan pa yung After 600? 10 years, no? 2014 yun eh. Oo. Until now, may mga episodes Meron pa pa. siya. So, what is it about him that made you so inspired? Yes. I think it's because of the character doon sa manga niya. So it's so si Luffy kasi gusto niya maging pirate, gusto niya maging pirate king. Yun yung bata, no? Na may, Yung mahaba. Eh sabi ko, ang galing nito no, he's so laser focused doon sa goal niya. Parang whatever happened, ang gusto lang niya maging pirate king. Sabi ko, I wanna do that. Aha. Sabi ko, ako din. Gusto ko maging mayaman. Bakit nga ba Gusto ko One maging Piece? mayaman lang.
One Piece siya kasi parang yung story is umiikot siya sa paghahanap ng treasure. So, ang treasure na yon Okay. is One Piece. I see. Yun yung tawag dun sa treasure. Okay. Ganda nun. Pero totoo yun, kasi diba usually, for artists like that, yung mga protagonists nila is a reflection of who they are. But at the same time, the antagonists are. Kumbaga parang this is the good and the not so good side of the person. Kasi sino pa ba naman ang kaya mong i-depict kundi yung sarili mo lang din diba? So nakakatuwa yun. Pero ang ganda kasi nakatulong siya sa manifestation. Do you believe in manifestation ba? Anong take mo about manifestation? Very neutral ako sa manifestation Okay. Ako nagma-manifest ako. Okay. And at the same time, hindi ako reliant lang Yes, on of course. whatever I manifest, it will come. Yes. Parang for me kasi, it should be supplemented by Action. action talaga. Which is Yes. tama naman kasi ang manifestation talaga, when you want something, dapat there's also the ability for you to detach. Kasi Correct. kapag when you want something, gigil ka, nandoon na lahat ng focus mo, the more kasi siya na hindi lalapit sa'yo. But when you allow it, yun yung tinatawag natin, the power to surrender. When you just allow it, but believing nga na darating siya sa'yo, you all have the means naman to do it, darating talaga sa'yo kung ano man yung minamanifest mo. So, for you, I believe na manifest mo siya kasi nga sa loob ng 6 na buwan, yun lang yung tinutukan mo. So, ano yung naging feeling mo na parang finally, wow, hawak ko yung One Piece among the other brands that I have. Ano yung na-feel mo ng time na yun? Actually, ang depressing kasi talaga ng 6 months na yun. And yung time na hindi pa ako familiar with digital marketing, wala pang anything. And yung mga kaklase ko, nasa broadcasting na, nasa KMJS na, Talaga? nasa TV na sila. So wait, so ibig sabihin, kaya ka din talaga magaling magsalita kasi yung Sa mass training mo, communication. Actually, hindi na. nasa mass magaling ka kaya magsulat. Alam mo, kasi nung nag-college kasi ako, ang goal ko talaga pumasok sa broadcasting. I'm not sure if pangarap ko siya or pangarap siya ng magulang ko sa akin. What do you mean? Yung para kang makita nila sa television? Kasi para nung mga TV bata ako, patrol. lagi sinasabi ng tatay ko, kaya naglalaro ako dyan, may inuman. Yung anak ko magiging broadcaster. Hindi So, ko natatak alam. na-ingrain na Hindi ko sa'yo. alam kung gusto ko ba siya. Malamang pangarap siya ng tatay Or gusto mo. siya ng parents ko. Pero kasi nung high school kasi, part ako ng like journalism team. Talagang alam mo, So, magaling talaga siya magsalita. nilalaban sa contest. Yes. So I think nilalaban ako Articulate. nilalaban ako sa pagsulat ng lathalain. Wow. So parang Sa in Tagalog. English, feature writing. Oo. So doon ako nilalaban. So doon ako nilalaban. Kaya nung college ako, sabi ko, ay mag-ano ako. Mass communication. Kasi nga gusto ko sa TV, Yes. gusto ko sa broadcasting, gusto ko talaga maging dokumentarista. Kasi ayoko ng hindi ko talaga nakikita yung sarili ko na routinary Yes. yung ginagawa ko. Well, it's not bad Hindi Nothing masama wrong. yun. Yes. Ang sa akin lang, parang preference ko, ayoko na sa office, ayoko. Nagta-travel, lumalabas, Gusto ko may nakikitang nag-explore, tao, yes. may nakakausap. Pareho tayo. Mahanap Ayoko ng istorya. routinary. Gusto ko everyday iba-iba yung nangyayari. Gusto ko maging dokumentarista. Okay. Kaya lang. Which is ginagawa mo naman ngayon. Nakikita namin Kaya lang, ayun nga, kasi di ba after ko, yung first job ko kasi, as a brand champion, dun sa licensing company, I tried to work, pinilit ko talaga, makapasok ako sa media. Okay. In-interview ako for KMJS. Oh, talaga? Interview ako. Tapos, yung sweldo ko kasi at that time, dun sa recent company, yung company na yon 21,000. Tapos, ang offer sa akin sa KMJS, 17,000. 17. 17. Sabi ko, napakaliit. Oo. Parang, kasi This was what year? 2015. Kasi imagine Maliit mo, na nga siya. nagbibigay ako sa parents ko ng 5,000. Okay. So, natitira talaga sa akin, pamasahit na lang. Oo, literal. Sabi ko, parang hindi ko kaya yung 17,000. So, sabi ko, sige, extend muna ako, another 2 years on marketing and advertising. Sabi ko, papayaman muna ako sa advertising. Tumaas Tsaka naman yung aralin mo sweldo lang mo. din siya. Oo. Tumaas naman yung sweldo mo. From 23,000, naging 35 naman. Okay. Kumbaga enough. Pero hindi siya yung tipong magpapayaman. Parang hindi pala talaga siya mangyayari. Malayo siya sa pangarap mo. Hindi siya totoo. Hindi siya matagal. Oo, laki ng tax eh. Correct. Di ba? Magkano yung Jollibee per day? Di ba pag luxury na yun, pag magja-Jollibee ka. Oo. Ako nga dati, parang kada sweldo lang nakakapag-Jollibee. Nakapag-work ba kayo sa Makati? Yes. Ayan. Jolly Jeep. Yan yung Jolly Jeep. Parang
Ayun yung nag-save sa akin talaga yung Jolly Jeep. Oo. Talagang, kaya mo gumastos ng 50 pesos, 60 pesos per Yes, ano. Yes, busog ka na nun. Tapos meron pang time na, ang goal ko kasi talaga 100 pesos per day na expenses. Okay. Kasi budget yun doon. So that would be times 20. Diba, 2,000. Oo, May 1K pa ako pang mga pambili ng damit, ganyan. Oo. Nakasave din sa akin yung, alam mo yung mga umaakit sa taas ng office. Yes, nagbebenta ng- naglalako. Mas mura kasi yun. Bumibenta Walang ng pwesto. munggo, ganyan. Yes, Oo. may kasama na yung saging. Yes. May kalahati. 10 piso lang yung munggo, diba? Kasi Tapos, iba-iba. May May menu kalahating siya. saging. Sa juicy ka pa, mura kasi eh, di ba? kaya nga, dami ka pang options. So ngayon ko lang na-realize, kuripot pala to si Junji. Saver So, ka. Speaking You're a of, saver. saver ka ba or spender? How do you define your, who are you? Paggastos Yung financial ko? personality. Siguro nandito na ako sa age at point na 150 pesos na everyday. hindi naman na. Gumagastos siguro ako for extra convenience. Doon hindi ako malua. What do you mean by extra convenience? Kaya nito, like sa luxury, no, watch ko. Mura lang to, lahat ito, hindi ako gumagastos ng mga mama. Wala akong jewelry, wala akong anything, hindi ako magastos sa sasakyan. Okay. Yung kinuha kong sasakyan, hindi naman siya second hand, pero Good hindi siya yung Parang top of the it line. would do its job. Okay na Oo. siya. Okay. Gumagastos ako for extra convenience. Halimbawa, yung mga... Grab. meron akong assistant, Okay. PA talaga, bayad ng mga bills ko. Meron Yes. kumukuha ako helper, pampalinis, kumukuha ako ng mga dog walker, kumukuha ako ng driver para hindi ako makasage. Tsaka yung paghahanap Oo, ng tsaka- parking, di ba? Yun, isa pa yun. And willing ako to pay for mga agency, like for example, magta-travel, para lang mas mapabilis. Yes. So, okay ako to spend, number one, on convenience talaga. Kung hindi ko na kailangan pumila ng napakatagal. Yes. Pangalawa, magastos lang ako if I feel, hindi magastos, galante ako, generous ako sa pagbayad, if I know it would generate 2x, 3x For of you. money or income for me. I Yes. see. At may term dun eh. Actually, I'm forgetting kung ano yung term dun sa ginagawa mo. Pero actually, what you're doing is that very economical siya kasi you know your worth. You know the importance of your time. And you Yes. do not want to waste it on menial things. Diba? Yeah, just very smart thing to do. Diba? Kasi yung mga sinabi mo lahat, it would save you time and effort. So yung effort mo and energy mo, nakafocus dun sa mas importanteng bagay. Diba? Actually, hindi ko ngayon naisip eh. Ang alam ko lang, okay, chill lang ako. Oo. Diba? Mas maganda mag-chill kaysa gumastos or gumawa ng bagay na it Yes. takes There so was- much time and I effort remember sa'yo. this story eh. Parang there's this guy daw na everyday pupunta siya, kunwari pupunta siya ng MOA, tapos ipapa-valet niya yung sasakyan niya. And then, nung kinwenta, ang laki ng ginagastos niya for the whole day ng parking niya. Tapos may valet. Ay, iba kasi ang presyo ng valet. So, ngayon, nung na parang, huy, grabe ka naman, hindi ka ba nanghihinayang dito sa binabayad mo? Ang katwiran niya is that, if you compute all the money that I spent sa valet and sa parking ko, fraction lang siya kung magkano ang kinikita ko kasi masyadong valuable yung time ko na parang Yes. imbis ako yung maghahanap ng parking, that would take me, sabihin na natin, 10 to 15 minutes more. Sabi niya ganun, yung 10 to 15 minutes more ko na yan, I'm already making hundreds, if not millions. So, ganun niya tinitingnan yung value na meron yung time niya. Yes. Diba? So, that's actually what you are doing. And ako kasi parang, like sa ginagawa natin ngayon, no, ang dami nating in-handle. Oo. We handle people, we handle Yes. company, multiple companies, di ba? For me kasi, I'd like to focus on solving bigger problems. Correct. Rather than solving yung mga maliliit na problema lang that you True. can just delegate Delegate. naman to someone else. So Yes. that way, mas True. magiging productive ako. Mas makapag-show up ako sa team ko. Kasi it's Yes. no longer about me. Yes. Kung ako lang, di ba, talagang gagawin natin yan. Kaya lang kasi there are people we support. Yes. May mga staff, team na umaasa sa atin. Bawal tayong chill-chill lang sa kumpanya. You can chill with pagbayad ng mga bills mo. Yes. Di ba? Pwede. Pero pag sa kumpanya, hindi eh. Oo. Tama. I agree with you. Speaking of Gusto ko yung mindset mo. Speaking of company, so dahil na-open na rin natin, your company is, your baby, pandemic baby, is the Juju Collagen.
Tama ba? Ano yung pangalan ano yung brand name talaga niya? Juju Collagen or may pangalan siyang iba pa? Yung Okay. company. So yung company namin is called Juju Health and Wellness. Juju Health. So And then you ngayon- have other products other than the collagen pa. Yep, we have other supplement brands under Juju, and at the same time, meron din kaming iba pang brands under Juju pa rin. What made you what got you inspired to start with a product like that? Kasi usually, babae ang makakaisip niyan. Kasi kami talaga ma-collagen, Oo. mag-glutathione, something pa sexy, 'di ba? Lalo na sa age namin ni Jeff. Ako na lang, hindi na kita dadamay. 'Di ba? Well, ano yung naging Ano yung naging inspiration mo for starting that? And other than that, can you also please tell us what is the next step for you? Ano yung nakikita mo moving forward? Kasi when we talk about products or think of ideas, ano bang ibebenta natin? Ako kasi, yung mindset ko is always asking myself first, ano ba yung unfair advantage ko? So when I say unfair advantage, that's one, like, ano ba yung cost na gusto kong ilaban talaga? 'Di ba? Like for example, if masyado kang involved in a community of moms, community of pets, usually yung gagawin ng product, is Yes. align doon. Kasi Yes. nandun yung puso mo eh. Oo. Pero ako, yung unfair advantage ko kasi, it's really the access, skills, and knowledge. Before kasi ako pumasok sa e-commerce or do this, exposed na kasi ako doon. Saan? Exposed na ako sa beauty industry. Okay. Nakapag-run na ako ng ads. Naging, ka rin ba? Naging model ka rin ba? Ang ganda kasi ng skin mo. Actually, artista ako nung Hindi ako nag-model. So I wish, no? Gusto ko yung Pero yung skin mo, because of Juju talaga, yung maganda na yung skin yung totoo mo ba? talaga. Yung totoo? Yung Yung totoo. totoo. Real talk. Yung real talk hindi, saka na lang to. Kasi, saka na lang, alam niyo kung bakit? Kasi during pandemic, di ba puro Zoom? Oo. Yes. Zoom siya, tapos lagi tinatawag, kinis ni Junjin. Okay. Parang walang force, ganyan. Oo. Tapos nung tapos na yung pandemic, naku, may meet up na, makikita na nila yung katotohanan. Kasi sa Zoom, may touch up may screen. Touch up may appearance. Tapos pwede mo siyang itodo, di ba? Ay, hindi naman nakatodo. Hindi na- Grabe naman yun. Umabot, Mga ilang level. Talaga, kinakabahan ako. Wala, may meet up na, makikita na lang yung totoo. Sabi ko, hindi pwede to. Tapos may skincare brand pa ako, di ba? So, doon ako nag-help dun sa friend ko na Okay. may clinic kasi siya. Ano naman, paano nga ako? Nagpa-CO2 ako. Ah. Pa-CO2 ako, tapos nagpapa-facial ako. Okay. Kasi, ang hirap din naman kasi mag-appear sa mga event, di ba? Tapos, may skincare brand ka. Tapos, Oo, tapos tama. ayokong masabi na, ay, hindi pala Product of totoo. the product. Hindi Kasi pala yung totoo yung ambassador ng product Yes. mo Oo, eh. kailangan, hindi ka magbumukhang, ay, nagbebenta Tsaka ko you're talaga the siya ng walking billboard of Totoo your yan. product. Yes, totoo. Tsaka nag-live sale din kasi ako. Hindi madadala ang live. Pero kasi sa TikTok, kaya pang i-edit. Sa Facebook, walang edit, walang touch up eh. So, going back sa question mo, kung ganito na ba talaga ako, Real na-pressure talk. lang talaga ako. So, salamat sa pandemic. Grabe, ang dami palang ginawa ng pandemic sa buhay mo, Juji. Totoo, lahat ng shift ko nandun nangyari. Oo, Yes. oo. Kasi dalawang klase lang tao ng pandemic eh. Yung nagpatalo at ang nanalo during pandemic. Akala Tapos ko gumawa yung ng paraan. yung nag-glow up. Pwede din. Pwede, sa kanya, siya yung nag-glow up or wala na, hinayaan na. Pero kasi, alam mo yun, hindi naman kailangan babae lang yung very, alam mo yun, very, tawag ito, maingat sa skin. Dapat pati mga lalaki. Vain. Hindi naman vain. Parang, ano lang. Okay naman ang vain na word. Kasi looking at you, pinag-usapan nga namin, sabi ko, siguro talaga nilalaklak ni Junji yung collagen niya, yung glutathione niya. Kasi every time I see you, talaga glow, namumula. Ang ganda ng skin. Sabi mo nga, ano yun, kumikinang yung mukha. Oo. Kasi ang tingin ko dun Healthy. oily eh. Pero nakatulong sa, ikaw Healthy yung skin. oily skin na nakatulong sa iyo yung oil ha. Hindi siya mukhang hindi nakakamaganda. Yan na lang yung term. And you look doon. so young. Ay, thank you. Yes. Siyempre, Juju collagen yan. Juju Yes. collagen. Promote. Baka naman. Hindi, pero for our viewers po, if you want to have a skin like this, of course, Real Talk, meron din naman siyang ginawa. Okay, may tulong ang mga mga clinics para gumanda yung clinics. skin niya. Of Oo. course, yun yung starting point. But of course, you need At maintenance. saka supplements alone kasi, yung Correct. totoo naman, hindi talaga siya enough. You have to improve your habits. Then, Yes. the food you eat. Yes. Yung Very, di ano ka ba? ba? Healthy living ka ba? Oo. Like, paano yung healthy living for you? How do you define it? Puro gulay? Sa akin kasi, tatlo lang naman yung focus ko eh.
kahit busy tayo sa work, kahit ang dami nating ginagawa, kahit ang daming stress sa buhay natin, kahit Oo. magbe-message yung tatay ko na pengen ng 5K, alam mo yung gano'n. Tay. Kailangan. Tay, magpapa-facial ako today. Kailangan, Pag di ba? birthday. Kakain Oo. pa rin ng tama. Yes. Kaya ako may... Kasi living ako dito. So, yung parents ko kasi sa Bulacan. So, wala talaga nagluto sa akin. Okay. Talagang nag-invest ako on sa nagkukook sa akin. Yes. So, kasi ang hirap puro fast food. So talagang meron kang personal chef. Hindi As siya a personal chef, baka sabihin nila marami akong pera. Hindi Personal ganun. cook. May Personal, nagluluto. Okay. May pupunta sa bahay, tapos magluluto. may personal Ah. butler, may personal chef, may Yan. ganun ba? Sa cook, maayos na food. Pangalawa is exercise talaga. Nag-gym Yes. ako. Okay. So that's why you have a very good physique. Maganda ba ito? Hindi masyado. Pero nag-gym ako consistently, like 2 to 3 times a week. Okay. And also, maayos na tulog talaga. Yes. Ayun, na-negotiable sa akin yung tulog. 8 hours, 7 hours. Mga 8 to 9, ganyan. What time do you sleep at Kaya kahit night? may meeting, ay, wala pang 8 hours. Cancel niya yan. Talaga? wow. Na-negotiable talaga. Gawin natin yun. Girl, di pa Ako ako kompleto nagagawa. sa 8 hours. Nagagawa ko siya, ikaw. Sabihin ko may sakit ako. Hindi, joke lang, baka magalit yung mga ka-meeting ko. Pero we are learning a lot from Yeah, Junji. yeah. Aside from, alam mo yun, how to become successful, kasama talaga dun yung health. Yes. You have to prioritize health. Sabi nga ng ating sponsor na si Pillow Bread PH. And pillow bed. Yes, self-care, do it for you, love. Yes. Napaka-importante. Alam mo, Prioritize yourself. Yes. Prioritize your health. true. Napakabilis ng oras, Junji. There's still a lot na gusto Ay, hindi ba namin. yun? Yeah, ang dami pa namin gustong itanong Dami ko sa'yo. pang Ang quotes dami dito pa- eh. Pero, 'di ba sa ano natin, sa slam book natin, 'di ba yung last question, what is your message? Pero not for the people muna, but also yung message mo para sa sarili mo. What is it that you want to tell yourself? Na para kapag nagkaroon ka ng opportunity to look back in this episode, nag-guest pala ako kay Joanna tsaka kay Jeff sa Slam Book at papadoorin mo siya. Ano yung message na gusto mong marinig by then? Pahinga ng message ko sa sarili ko. Yes. Message ko is, Junji, you will figure it out. Yes. Kasi ngayon, parang ang daming uncertainties. Yes. Parang, kaya mo ma-survive tong month na to? Yes. Kaya ko bang mapatagal pa yung kumpanya ko? Kaya ko pa bang mag-show up to my community? Kasi ngayon, minsan, alam mo yung nafe-feel mo yung minsan pagod, exhaustion. Yes. Parang gusto mo nalang maglaho bigla. Punta ka sa ibang bansa, palit ka ng pangalan. May mga ganong moment. Parang Nakakapanood mo yan ng mga espionage eh. So, if babalikan ko tong podcast na to. Kasi ngayon, like, tawa-tawa lang tayo ngayon dito. Pero di nila alam, galing tayo sa office. End of the month, ang daming nahabol na Sweldo. quota. Yeah, sweldo day. Speaking of, Diba? Daming holidays, daming paid holiday. Yes, Yes. yes. Parang, even if ganon, even if ang dami nating iniisip, ang dami nating uncertainties kung masusurvive ba natin or not, I wanna tell myself na, Junji, a year from now, we will figure it out. Yes. Na kayang-kaya mo yan. Yes. Na masosolve mo yan. Na Masusurvive ang corny mo. sabihin na, Junji, malakas ka. Ganyan. Pero ayun nga, Junji, kaya mo siya. yes. Malalagpasan mo yan. Yes. Definitely. Kaya We believe in you. Wala kang hindi kakayanin. Ikaw pa grabe yung grit mo, yung resilience mo. But at the same time, yung dedication mo and the love that you have for your family. Alam mo yun, not too many people have that kind of vision that they only want to start a business, to start a company so that they can support their own siblings. Yung iba kasi like ako, when I started helping naman, nagtatrabaho ako and then I just give out a part of my income, diba? Yes. Pero ikaw yung talagang you started from the ground up dahil sila para sa kanila talaga yung tinatayo mo. So, saludo ako sa'yo. Nakakatuwa And siguro ka. inano din, nare-reciprocate din naman ng family ko. Yes. That they give their 100% to help din the Yes. company. Yes. Yun yung maganda. Maganda tulungan yung tinutulungan din nila yung sarili Oo. nila. Hindi lang naman sila inaasa sa, okay, ito. Yes. Like, my sisters, like, even if wala ako, kahit nagbakasyon ako ng 3 months ngayon, Oo. alam ko mag-ooperate siya. Yes. And, yung assistant ko kasi ngayon is yung brother ko. Kasi siya lang yung kaya kong
kaya kong pagkatiwalaan sa bank account ko. At kaya mo rin i-bully. Oo. Mataas kasi pride nun eh. So alam ko hindi ako nun hindi ako kukuhaan ng pera. Okay. Parang kahit nakikita niya yung Maprinsipyo. Oo, nakikita niya yung nakikita niya yung laman ng account ko. Hindi siya, yung daming nito. Ay, broadcast pala to. May konting laman yung account niya. Kuhaan May natin. konting laman, Walang ganon. puro zero. Ano, Kasi, millions. puro zero yung nasa unahan. Kasi nandito pa pala yung tunay na figure. Kasi feeling ko hindi ko siya kayang i-delegate. Yeah, of course. Sa tao na hindi ko pinagkakatiwalaan talaga. Okay. Kasi pera yan eh. Kahit pamilya, minsan nabubulag talaga Yeah. sa pera. Saludo sa iyo, saludo sa mga kapatid mo, saludo sa parents mo. We could see talaga na napalaki ka nila ng maayos. And I'm sure your parents, your family are so proud of who you have become Yes. and would continue to become. And we are so proud of you too. Kanay! ate, message mo kay Bunso. Ayan, maraming salamat, Junji. Alam mo, ang sarap makipagkwentuhan Diba? Kulang sa'yo. yung oras 45 natin sa minutes kwentuhan. Oh, diba? Ganun lang. Tingnan mo, ilan lang yung questions natin na meron tayo. Pero ang haba kung saan tayo narating ng kwentuhan na to. And we wanna thank you and honor you for being so vulnerable, for Yes. allowing us to get to know the other side of Simula pa Junji. lang, no? Parang Oo. masyado. Sasabihin na natin kay Mau, tsaka sa mga taga-ads level up, panoorin nyo kagad tong episode na to, guys. Okay? Your founder, di ba? On a different perspective. Yes. So maraming salamat sa iyo, Maraming Junji. salamat din po. Ayan. Alright. So, Jeff, sino ba yung mga dapat natin pasalamatan bago tayo magpaalam sa ating mga viewers? And of course, we are always grateful for always supporting our podcast, Lambok Millionaire, Pillow Bread PH. Pillow Beds PH. Thank you, Of loves. course, Laura's Trainings. Yeah. And I am Fantabulous and also Smoke Club Barbecue. Mali mo next time, Juju. Yes! Juju Collagen. Beke naman. Beke naman. Baka gusto mo nang Diba? mag-sponsor. Kunwari lang hindi niya tayo naririnig. Oo. Sana makarating yung mensahe sa kanya. Juju, if you want to sponsor. At kay ate, na general manager of the company, we're accepting sponsors po. Yes, definitely. We're very open. Yes. So maraming salamat once again to you, Junji, for the time that you have given us, for all the insights, for all the sharings. Ang dami natin natutunan kay Junji today. And I Yes. hope marami din natutunan ng ating mga viewers. We also want to acknowledge our production team, Co-Create Media, for giving us this beautiful setup and at the same time for helping us to create episodes like this. Yes. And lastly, maraming salamat po sa iyo. Dear viewer po namin, thank you for your time. We appreciate you so much because we know that your time is the most valuable asset that you can share to us and we really appreciate you. We look forward to the next episode na makasama ka pa rin po namin. But for now, bye po muna. See you soon and God Thank you bless so much. Bye! Hey!